Ang kulungan na ito ay may sumatotal na 333 level, 2 tao kada selda. Araw-araw, nirarasyonan sila ng tagapamahala ng pagkain sa pamamagitan ng papababang platform. Ang inihahandang pagkain na ibinibigay sa kanila ay nagsisimula sa taas. Ang mga nasa pinakababa ay hindi na naaabutan ng pagkain. Meron lang silang 2 minuto para kumain. Mitikuloso ang pagkakanda sa kanilang kinakain araw-araw. Ngunit nabababoy ito dahil sa mga taong nasa itaasan nila. Nagising si Goring sa ika-48 palapag. Hindi na nagsayang ng oras ang matanda pagdating ng pagkain. Agad niya itong nilantakan. Matapos lantakan, dinuraan niya ang kainan. Tinanong ni Goring bakit mo ginawa yon. Ipinaliwanag ng matanda na yung nasa taas nila ay ginawa din ito. Kung nasa baba ka, kawawa ka. Sumasalamin ito sa tunay na buhay na mas may privilege ang mga nasa itaas. Ayaw kumain ni Goring dahil sa laula ang presentation ng pagkain pagdating sa kanilang level. Nagtabi na lang siya ng mansanas para makain. Maya-maya, ang platform nila ay biglang nanlamig. Ipiniliwanag ng matanda na ang pagtatabi ng pagkain ay mahigpit na ipinagbabawal. Either malulusaw ka sa init o maninigas ka sa lamig. Kaya itinapon pabalik ni Goring ang mansanas. Si Goring ay kusang pumasok sa platform kapalit ng academic degree at para matigilan niya na rin ang kanyang paninigarilyo. Pwede silang humiling ng kahit anong bagay na dadalhin nila sa loob. Pinili ni Goring ay libro, habang ang pinili ng matanda niyang kasama ay samurai plus knife. Sinubukang sumilip ni Goring pero ang platform ay mabilis na papataas. Lumipas ang mga araw, ayaw pa rin kumain ni Goring. Sinabihan naman siya ng matanda na dapat niyang ipagpasalamat na nasa level 48 siya. Dahil kung napunta siya sa level 100 below, matututunan niyang tawagin ang lahat ng santo. Ang matanda ay nakulong dahil sa pagpatay. Pinapili siya kung saan niya gustong makulong, sa mental o sa platform. Pinili niya ang platform. Sinubukang kausapin ni Goring ang mga nasa itaas at baba nila para magtira ng makakain para sa mga nasa pinaka-lower level. Ngunit tinawanan lang siya ng mga ito kaya inihian sila ng matanda. Maraming karanasan ang matanda at napunta na sa iba't ibang level ng platform. Tinanong siya ni Goring kung sino yung mga nakasama niya. Naghinala si Goring na pinatay ng matanda ang mga nakasama niya, kaya ngayon siya na ang kasama nito. Nahinto ang pag-uusap nila nang bumaba ang platform. Ngunit sa pagkakataong ito, may babaeng nakaupo sa kainan. Siya si Miharu. Bumababa siya ng platform upang hanapin ang nawawala niyang anak. Concerned dito si Goring. Pinapatay ni Miharu ang kasama niya sa selda kada buwan sa pag-asang makakasama niya ang anak niya sa susunod na buwan. Nakatingin si Miharu kay Goring habang pababa ang platform. Ang mga nasa baba naman nila ay hinila si Miharu para gahasain. Hindi sila nagtagumpay dahil batikan si Miharu. Nilaslas ni Miharu ang leeg ng mga taong nagtangkang gumahasa sa kanya. Lumipas ang mga araw, natutunan ding kumain ni Goring kahit masuka-suka ito. Habang papatulog na yung dalawa, nakaamoy sila ng kemikal. Indikasyon na pala ito na kinabukasan ililipat na sila ng platform. Swertihan na lang kung lower o upper level sila mapupunta. Nagising si Goring, nakatali na siya. Itinali siya ng matanda. Paliwanag na matanda, "Oo, mabait ka pero kinalaunan papatayin mo rin ako para kainin dahil nasa pinakamababang level tayo napunta." Itinali siya para i-preserve bilang pagkain ng matanda. Sa lower level, maraming nagpapakamatay matapos nilang malaman kung nasa ang level sila napunta. Lumipas ang 1 linggo, hiniwa ang binti ni Goring para kainin ng matanda. Sakto naman dumating si Miharu para iligtas siya. Nakasurvive si Goring ng 1 buwan sa 171 level. Nagpakakanibal siya. Kinalaunan, natutunan niya rin kainin ang laman ng matanda. Napaka-perfectionist ng management sa mga inahanda nilang pagkain. Nihibla ng buhok ay hindi makalulusot. Sa sumunod na eksena, nagising si Goring. Laking pasalamat niya na sa platform 33 siya napunta. Doon ay bago na ang kanyang kasama, si Imogiri at ang dala niyang aso. Nagkwento si Imo, lumalabas na kabilang pala siya sa management. Siya ang nag-i-interview sa mga papasok. Siya ang namili sa makakasama niya sa selda.
Pinili niya si Goring dahil mapagkakatiwalaan ito. Kusa siyang pumasok dahil gusto niyang baguhin ang sistema. Pinaliwanag ni Imo na kung kakain ng sapat ang bawat nakakulong mula sa level 1 ay aabot hanggang level 200 ang pagkain. Solidarity ang keyword para makasurvive ang lahat. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin yung mga nasa ilalim nila na kumain lang ng sapat para umabot hanggang lower level ang pagkain. Araw-araw niya itong kinumbinsi pero pinagmumura lang siya ng mga ito. Hanggang nung isang araw, habang papababa ang platform, nakita nila si Miharu. Malubha ang karamdaman. Tinulungan nila si Miharu para gamutin. Nang biglang lumamig ang kanilang paligid, nagtakas pala yung aso ni Imo ng pagkain. Hinabol ni Goring ang aso para kunin ang ninakaw nito. Ikinagalit ito ni Miharu kaya kinagabihan pinatay niya yung aso. Nagpambuno yung dalawang babae. Bumaba na si Miharu para magpatuloy sa paghanap sa kanyang nawawalang anak habang si Imo naman ay tulala pa rin. Sa huling araw nilang dalawa sa level 33 platform, nag-confess si Imo kay Goring. Lumalabas na meron pala siyang sakit na walang lunas. Kinabukasan, nagising si Goring, nakita niyang nakabigti si Imo. Nagpakamatay dahil napunta sila sa level 202. Walang kapag-asang mabuhay ang malalagay sa level na to. Sa isang buwan ni Goring sa platform, wala siyang ginawa kundi mag-hallucination. Madalas magpakita yung matanda, kinukumbinsi siya na kainin yung bangkay na katawan ni Imogiri. Sa sumunod na buwan, laking pasalamat ni Goring na sa level 6 siya napunta. Nagising siya sa sigaw ng bago niyang kasama sa selda, si Barats. Lubid ang nirequest niya sa management. Kinukumbinsi niya yung nasa upper level nila na tulungan siyang makakyat. Nung malapit na makakyat si Barat sa taas, tinaihan siya sa mukha ng babae. Muntik siyang mahulog. Tinulungan siya ni Goring. Sa platform na to, kahit ano pwedeng gawin ng mga nasa upper level ang gusto nilang gawin sa mga nasa lower level. Dahil wala namang magagawa yung mga nasa lower level, hindi naman sila makakakyat. Dismayado si Barat sa nangyari. Si Goring naman sawa na sa kalakaran ng platform, kaya nagplano sila. Paaabutin nila yung pagkain hanggang makarating sila sa pinaka-lower level ng platform. Alam nilang hindi ito madali kaya naghanda sila ng sandata. Sisimulan lang nila i-distribute ang pagkain pag-abot nila sa level 50. Dahil yung mga nasa level 50 below ang hindi naaabutan ng pagkain. Pinotektahan nilang pagkain na may kasamang pagbabanta. Isa sa kaibigan ni Barats ang lumabag sa kanilang patakaran. Hinampas ito ni Barats ng walang alinlangan. Kasagsagan ng kanilang kampanya, nakita ni Barats yung nire-respeto niyang tao. Pinayuhan sila nito na wag tapakan ang pagkain. Dapat ipakita muna nila sa mga tao ang respeto, hindi dahas. Napaisip sila sa sinabi ng matanda na dapat ay may mensahe silang iparating sa management. Magpoprotesta sila sa pamamagitan ng pinakamasarap na pagkain na inihain ng management. Ibabalik nila ang panakota sa management nang hindi nababawasan. Nagpatuloy ang dalawa sa pagbaba habang pinoprotektahan ni Barats ang panakota. Kalima-limarim na ang tanawin na nakikita nila sa baba. Ang mga preso dito ay kumakain na ng tao dahil sa sobrang gutom. Nakita ni Goring si Miharu na kinakain ng isang preso. Agad niya itong kinulungan. Nahirapan sila dahil malakas yung dalawang kalaban nila. Nahiwa ng samurai si Barats sa dibdib. Nanalo naman sila pero lubusang malubha ang kalagayan ng dalawa. Nagpatuloy ang dalawa sa pagbaba. Panakota na lang ang natira sa pagkain. Balak nila itong ibalik sa management. Sa pinaka-lower level 333, nakita nila ang isang bata. Ito yung anak na hinahanap ni Miharu. Nanatili ang dalawa sa platform. Hinihintay nila itong bumaba. Ngunit ayaw nang bumaba ng platform. Bumaba lang ang platform matapos nilang umalis dito. Pag alis ng dalawa, hawak-hawak pa rin ni Barats ang panakota. Pinagtaka ng dalawa, hindi lumamig o uminit ang loob ng kanilang selda. Binigay nila yung panakota sa bata. Na naginip si Goring na yung bata ang mensahe na dapat nilang iparating sa management. Ngunit nang magising siya, patay na si Barats. Niyakag niya yung bata sa platform. Sa pagkakataong yun, nagpatuloy sa pagbaba ang platform. Indication na ang bata ang mensahe. Natapos ang movie sa eksenang nakatungtong ang anak ni Miharu sa platform.